So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan po kasi kahapon, medyo marami po kasi nangyari kahapon. No? Na si Jinggoy nga po nagpiyansa. Oo. Ang cute ng bell. No, si Jinggoy nga po nagpiyansa. Yung posibleng araw po na kudeta sa Senado. No, marami po nangyari kahapon at meron pong isang bagay na na-overlook natin. Kasi para sa akin, isang malaking isang malaking big deal. Para sa akin, big deal po kasi ito. So ano ba yon? So kahapon po kasi mga kababayan, no, meron po na aresto. NBI ba to? Police din ako nga. NBI to, NBI. Oo. Kita nyo, di ba? Kaya ako, Melvin Matibag for Senator. Tingnan nyo sabi dito, bogus ba to informant arrested? Alam niyo, no, ako naniniwala naman ako no, na maraming loko-loko na gagawa ng istorya para lang, trip lang. Para nga po, manggulo o kaya papansin. Na magiging informant nga po na para mahuli si Bato. Pero ito mga ka-streetwise, ibang level po ito. Kasi po ito nahuli po na bogus na informant, gagawa po ng affidavit at aaminin niya sa affidavit kung sino yung police na nag-utos sa kanya. So, di naman pwedeng pulis lang yan na pulis-pulisan lang. No, malamang ito po ay kaibigan ni Bato. Marami pong kaibigan si Bato sa kapulisan natin. At sana po mga kababayan, no, kung sino man yung mga pulis na tumutulong kay Bato, sana kasama rin pong arestuhin. Kasi tinutulungan nila na hindi mahuli ang isang pugante. So sabi dito, basahin natin, sabi dito. NBI has arrested a man accused of attempting to extort money by providing false information on supposed whereabouts of Bato de la Rosa. So gusto pala ng reward money. So NBI Director Melvin Matibag said the suspect initially contacted Ralph Recto, claiming to have information about the senator. The suspect was later tracked down and arrested in Novaliches, Quezon City. So ito yung itsura niya, nakatakip yung mukha. Dapat wala nang takip pa ng mukha. Gagawa ng kalokohan, magtatakip ng mukha. Takeru, hindi ito kay Ma'am Melita, si Jinggoy po kasi nakapagpiyansa kahapon, dun po sa kanyang kaso sa graft at saka sa bribery. So available case po yun. Sa ano yan Sandigan Bayan, court 2 ata, Limutan ko ang tawag. pero Ma'am Melita, si Jinggoy po ay may hiwalay na kaso na plunder sa kabilang korte ng Sandigan Bayan. So yun po, hindi pa po lumalabas yung arrest warrant doon. Pag lumabas po yung arrest warrant doon, baka next week, doon na po maaresto si Bato, si Jinggoy, doon na po maaresto si Jinggoy ng non-bailable case. Ganun na naman kasimple intindihin yun, di ba? Marami kang kaso. Yung kaso mo sa kabilang korte. Tapos yung isa, sinampas sa kabilang korte. O parang ikaw. Meron kang cyber libel sa korte ng Quezon City. Bailable yun. Pero meron ka namang isang kaso sa korte ng Muntinlupa na ang kaso mo naman doon genocide. So non-bailable. Ang naunang paglabas ng arrest warrant, yung korte from Quezon City na non-bailable. So ganun lang yun. So yung isang korte na nag-file ng kaso sa'yo na non-bailable case, hindi pa lumalabas yung arrest warrant. Ganun naman. No, kaya huwag tayong malito doon. Napaka lang naman doon. So ngayon, ito. So, ito yung itsura nga po nung bogus. Ang kamukha ni Banat Boy, no? Mas Banat Boy ata to. Ay, follow nyo si Banat Boy, Ito siya, maliit lang pala, no? Tignan nyo mga kababayan, no? Alam nyo, anong napansin ko dito? Ano to Panlito. Nililito nila. Division 5 pala, okay, Division 5 ka Division 2.
Yun pala yun. Thank you, Ma'am Sakura. Thank you po. Oh. Panlito po ito. Oh, sabihin nito, inutusan tong gago na to, nalituin po yung NBI natin. Di ba? So, ito. Meron siyang message dito, no? Panoorin natin. Sinabi mo nga ba? Wala po. Wala talaga. Naging file na po ako ng affidavit para po dun sa utak na may malaking Kaso may malaking tao sa likod. Yes. Sino yung master? Government official? Sa affidavit, sa abogado ko na lang po kayo, sir. Ma'am, magtanong po. Pero government official yun? Yung mataas na official? Hindi naman po higher rank, pero mga police din po ito. Congressman? Police? Yes po. Okay, police. So tingin niyo po naging kasangkapan lang kayo? Kasangkapan lang po Okay. lahat. Marami pa kayo? May affidavit na po Isa ako. lang po May ba? affidavit. Isa lang yung utak nito? May affidavit na po ako, ma'am. May affidavit na po ako. Oh, so hintayin natin yung affidavit baka sa Lunes, no? So ngayon, tingnan nyo sabi niya dito, meron daw pong pulis na nag-utos sa kanya, hindi naman daw high rank. Wala kayo doon? Well, mga kababayan, no? Naalala nyo to? Tingnan nyo to, ha? Ako doon naniniwala hindi high rank yan, eh. Baka mamaya dito yun na naman nila yung NBI sa pagkakataon na yan. Kasi mga situation, naalala nyo to, ito. Yan, ito. Batos Yings PMA him to appeal for support amid ICC warrant. No? Alam niyo mga kababayan, no? Naalala niyo ba to? Tanong ko muna, naalala niyo to? Nung si Bato de la Rosa po, nasa loob pa nga po ng Senado at doon siya nagtatago, may pagkakataon po na kinantan ni Bato de la Rosa yung, yung PMA hymn. Yung kanta ng PMA. Naalala niyo yun? Alam niyo mga kababayan, hindi lang yan basta-basta pagkanta ng PMA hymn. Yung ginawa nga po ni Bato. Yan, naalala ko po yung pagkanta niya. O, di ba si Sakura naalala niya? Alam nyo, hindi lang yan tungkol sa pagkanta. May ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, kinakanta niya yung PMA na yan kasi humingi siya ng tulong sa mga kamista niya sa PMA. Alam naman po natin na kung ano pong klaseng kagaguang kultura meron po yung mista-mista na yan. Ako, tayo nire-respeto po natin ang ating mga kapulisan, no? At saka ating mga kasunduluhan. Pero minsan po talaga yung mista culture po na yan, minsan po talaga hindi po nakakatulong yan. Kasi for example, di ba? Yung isa, merong yung isang mista, sa HR. Ngayon yung isang mista, ay pasok mo naman tong anak ko, o kaya ito pamangkin ko. Kahit hindi qualified. At mas marami pang mas qualified Well, qualified, pero mas marami pang qualified na ibang aplikante. Ganon. So dahil sa kamista, ay pasok natin yan kung bahala sa iyo. So palakasan. Minsan po kasi yung mista-mista po na yan, no, nagsisimula po dyan yung palakasan system. Na alam naman po natin na hindi po maganda yung palakasan system po na yan. Hindi lang po doon nangyayari yung mista na yan. Nagagamit din po yan para paghingi po ng tulong. Parang ito, ginawa ni Bato. Yung paggawa ni Bato na yan, na pagkanta-kanta na yan, isa lang ibig sabihin yan, no? Mga kamista, ibig sabihin niya gano'n. Mga kamista, arestuin ako, papunta kay ICC. Tulungan niyo ako. Oh, ngayon ano nangyari? May tumulong ba? May tumulong! Sino tumulong? Kamista niya. Sino? Si Osaa. Kamista niya yun eh. Si Aplaska, kamista niya yun. At hindi lang yan mga kababayan, ito pa. Oh. Bukod nga po dyan kay Aplaska, pati rin po itong ito nakalagay dito. Sa Albayalde. O binibiri ka ng NBI ang impormasyon na posibleng tinutulungan ni dating PNP Chief Oscar Albayalde si De La Rosa upang makaiwas sa pag-aresto. Ayan. 'Di ba? Ayan po ang isa sa hindi po magandang kultura ng mista.
Si Bato po, mamamatay tao. Mamamatay tao po si Bato. Ang dami niyang pinatay. Pero dahil sa kamista, mga kababayan, handa nilang ipagtanggol si Bato. Ito na nga example di ba? Suspect na nga po si Albayalde At saka yung putang inang usaan na yan na si Aplaska. Gumawa ng peking putukan para lang protektahan si Bato. So, ibig sabihin nun, yung pagkanta-kanta ni Bato ng PMA hymn po na yan, naging effective po yan dahil tinulungan po siya ng mga kamista niya. Yun pa lang yung alam natin. Paano pa yung iba? Paano pa yung mga iba, mga kamista niya na tumutulong ng pasimple na hindi natin alam? Ayan tayo ayan ang pangit sa palakasan system Pangit. Well, tayo, nire-respeto po natin yung mga kasunduluan po natin. Pero itong ugali ng mista-mista po na to, saan pa nagsimula yan? Sa PMA. Kaya nga, sa totoo mga kababayan, medyo naku-question na rin po yung PMA ngayon. No, meron na rin po iba naku-question dyan na yung mga alumni ninyo, no, imbis na ang kanilang oath ay para po sa konstitusyon at sa Pilipinas, minsan po nahaluan po ng mista-mista. Hindi kasi mga babae, no, well, medyo aware tayo dyan. Paano ako naging aware dyan? No, tatay ko sundalo. Kapatid ko opisyal. Oh. Mga tito ko, mga tita ko sundalo. Dapat nga magsusundalo ko yun nga lang. Nagpakasal ako ng maaga. Ay, nako, old days, no? Yan. So, yun mga streetways, no? So, kayo po, no? Masasabi nyo nga po dito, no? Sa pagtulong ng mga kamistang nga po ni Bato de la Rosa at dito nga po sa peking informant, na alam naman po natin, no, na posible nga rin po na mga kamista din po ni Bato ang nag-utos dito para lituhin ng ating gobyerno para arestin nga si Bato. Bad trip, di ba? No? Oh. So, yun mga kababayan, no? So, syempre po, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, no? So, pa-like, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. Okay? So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo mamayang gabi. So, thank you po, no?